masaya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita, bayan halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tuloy po kayo sa pangatlong araw ng ating simbang gabi. Paghahanda sa muling pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, ang araw ng Kapaskuhan. Ano po ba ang inyong mga panaginip? Ano po ba ang inyong mga plano sa buhay? Bakit ba minsan hindi natutupad ang ating mga panaginip? Bakit ba minsan nasisira ang ating mga plano? Ito ay marahil dahil tayo ay nananaginip na mag-isa at ang ating mga plano ay pansarili lang. Pinapaalala sa atin ng ating mababasang ebanghelyo na makinig tayo sa Diyos dahil mas maganda ang kanyang panaginip at plano para sa atin. Sa mga napakaraming beses na pinilit pa rin natin ang ating kagustuhan, kaya tayo'y nagkakamali, tayo'y nakakasakit sa iba, at tayo din ay nasasaktan. Hilingin muli natin ang awa ng Diyos, ang kanyang kapatawaran, para muli tayo maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko ang makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, sa lubha akong nagkasala, sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarang
sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita, ibinalita ng anghel, ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalataya, siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Pairali niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa salupain, sa hilaga, at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong naghihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang Poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Mabubuhay Amen. siyang marangal at sasagana kailanman. Alleluia,
namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, alina't kami sagipin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang magpakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan, nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya'y ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga pagkakasala. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Nang nagising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria, hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki, na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po muli sa ating simbang gabi. Tayo po ay nasa pangatlo ng araw ng ating debosyon, paghahanda para sa araw ng Kapaskuhan. O hindi kayo nakasali sa dalawang unang araw natin, pwede po kayong bumalik, pakinggan nyo yung ating mga homily. Dahil ito pong ating mga sermon o homilya ay merong tema. Ang pinag-uusapan natin ay mga panalangin sinasagot ng Diyos. How can God answer our prayers? How can we receive answered prayers from God? Diba palagi po tayong nagdarasal, nananalangin, meron tayong dinudulog sa Diyos. Pero bakit hanggang ngayon minsan hindi po niya binibigay ito? Pinagmumunihan po natin, gamit po ang mga pagbasa natin, kung paano ba tayo makakatanggap ng sagot sa ating mga panalangin. Sa unang araw, sinabi po natin na kailangan maniwala ka para makatanggap ka. You need to believe in order to receive. Sa pangalawang araw, pinagmunihan po natin na kailangan tayong matuwa, magalak, dahil yan ang nag-a-attract o humihila na mga blessings sa ating buhay. At ngayong pangatlong araw, pagmunihan po natin na nag-uumpisang masagot ng Diyos ang ating mga dasal kung meron tayong panaginip, kung meron tayong plano. But first and foremost, my dear friends, you need to have a clear vision of your dreams and your plans. Magandang itanong po yun. Doon ba sa aking mga panaginip, sa aking mga plano sa buhay, sila ba ay malinaw? Kayo pong mga nagmamaneho, alam na alam niyo po yan, na pag kayo ay naglalakbay, bigla umulan, ano po ang pinakamahalaga na kailangan nyong linisin o kailangan maliwanag sa inyong sasakyan? Hindi po ba yung inyong windshield? Hindi po ba yung inyong mga salamin? Habang ikaw ay nagmamaneho, kung bigla-bigla naputikan ang iyong sasakyan, ano po ang pinakamahalaga na kailangan mong bigyan ng pansin, linisin? Hindi po yung inyong mga pintuan. Hindi po yung inyong bubungan. Hindi po yung inyong gulong. Pwede pong malinis yan pagkatapos na lang ng inyong paglalakbay.
Pero habang umaandar ang iyong sasakyan, ang pinakamahalaga na dapat bigyan mo ng pansin, linisin, yan po yung inyong windshield, ang inyong mga salamin. Dahil pag wala kang nakikita, hindi ka makakarating dun sa iyong pupuntahan. Baka naman, yan ang isang problema. Bakit hindi natin natatanggap sa Diyos ang ating mga hiling? Because we are not clear with our prayers. Ang Panginoon, pag sinasagot niya yung panalangin, hiling ng mga tao, ano po yung tanong niya? What do you want me to do for you? Tinatanong niya diretsyo, ano ba talaga ang gusto mo? Tingnan niyo po ang Panginoon. Pag meron siyang panaginip na gusto niyang matupad para sa kanyang bayan, napakaklaro ng kanyang panaginip. His vision is always clear. Sa unang pagbasa, narinig natin, ano ba ang plano panaginip ng Diyos? Iuuwi niya ang kanyang bayan doon sa Israel. Muli niyang papatayo ang templo. Bibigyan niya muli ang mga Israelita na naging dayuhan sa ibang bayan ng kanilang sari-sariling lupain. See how clear the vision and dream of God is. Kaya nga po, hindi magiging totoo yung iyong gusto kung hindi malinaw ang iyong kahilingan. Kahit naman po kayong mga nagpapagawa ng bahay, di ba? Kailangan ipaguhit mo ng mabuti yung plano, yung disenyo ng iyong bahay. Pag walang plano, basta't ka na lang nagpapagawa, delikado po yan. Baka bumagsak ang iyong pinapagawang bahay. Amen? Tingnan niyo po, suriin niyo yung inyong mga panalangin. Hindi po sapat na sabihin mo, Lord, pagalingin mo ako. Be specific. Ano ba ang gagawin mo kung papagalingin ka ng Diyos? Yung mga iba, alam ko, ang dasal nila, Lord, sana magkapera kami. Lord, sana makabayad kami ng utang. But there is a more beautiful way of praying that. There is a better way of praying for money, for financial blessing in your life. Sabihin mo, Panginoon, pag nagkaroon ako ng pera, makakabayad ako ng utang, mawawala yung aking worries, aking pag-aalala, tutulong ako sa simbahan, tutulungan ko yung aking mga kapatid na naghihirap, tutulungan ko din yung mga ibang tao na naghihikaw sa buhay. Be specific with what you're going to do if God will bless you. Alam ko po yung mga iba pinagdarasan nila, Lord, baguhin mo yung aking asawa. Ang tanong, pagkatapos nagbago ng iyong asawa, ano na nun? Kung nagbago yung asawa mo, pero ikaw na nananalangin, nagdadasal para sa asawa mo, hindi ka nagbago. Wala din pong kwenta, hindi po ba? Ano ang gagawin nyo, kayong dalawa? Kung nagbago man ang iyong asawa, kung bumalik man sa iyo, kung bumalik yung inyong dating malalim, masarap na pagsasama at pagmamahalan, what will you do? Are you clear when you pray to God? Yan po yung una. Pero pangalawa, pag nagdadasal din po kayo, kung meron po kayong hiling, panaginip at plano, keep it to yourself. Huwag niyo pong ibubulgar, huwag niyo pong ikakalat, huwag niyo pong ipagsasabi sa ibang tao. Be silent with your dreams. Keep your plans to yourself. Bakit po? Because when you tell your dreams to other people will spoil them. Yung ibang tao, minsan magiging hadlang sila dun sa iyong panaginip. Tignan nyo nga po dito sa ating ebanghelyo. Kahit na matuwid na tao, mabuting tao, itong si San Jose, nung nalaman niya itong kanyang mapapangasawa, si Maria, ay nagkaroon ng anak. Meron ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Gusto niyang makipaghiwalay. Yun ay plano ng Diyos. Nung nalaman niya, parang naging pa siyang isang balakid para matupad ang plano ng Diyos. So, it is a good lesson to remember, my dear friends. Ano man ang iyong binabalak, sa'yo muna. Kahit na mahal mo yung asawa mo, yung iyong mga anak, mga kapatid mo, lalong-lalo na sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, huwag niyo muna po sasabihin sa kanila. Kasi baka maging hadlang silang manira, lalong-lalo na alam niyo naman, maraming tao dyan ang inggitin. Hindi po ba? At ang inggit, nakakasira. Naalala ko po yung kwento ni Steve Harvey. Hindi ko po alam kung kilala niyo siya.
Yung po negro na nag-MC ng Miss Universe tapos nagkamali, yung komedyante, siguradong kilala niyo po siya. Kwento po ni Steve Harvey, nung bata po siya, tinanong sila nilang teacher kung ano daw po ang gusto nila pagtanda nila. At nasabi po ni Steve Harvey, nung bata siya, I want to become a Hollywood star. Sabi po niya. Alam niyo po kung anong ginawa nung teacher niya, nung guru niya? Tinawanan ba naman siya? Sabi, how can you become a movie star, a Hollywood star? You're ugly. Nilait po siya. Hinusgahan siya doon sa kanyang muka. Tinandaan daw po ni Steve Harvey yon. At alam niyo po kung anong ginawa niya? Nung sumikat na itong si Steve Harvey, nung yumaman na siya, bawat Pasko, bawat taon, nagpapadala daw siya ng TV doon sa teacher niyang yon. Niririgaluhan niya ng bagong telebisyon yung kanyang guro. Para saan? Nilait na nga siya pagkatapos siya pa magbibigay ng regalo. Sabi po ni Steve Harvey, ginagawa ko yon taon-taon para mapanood niya ko doon sa TV na niririgalo ko sa kanya. Siya yung nagsabi, tinawanan ako, hindi ako magiging Hollywood star. Pero ngayon gusto kong makita niya itong taong nilait niya, napatunayan na mali siya. Napakagandang paalaala po sa atin yan, mga kapatid. That many times, some people will become roadblocks or hindrances to our dreams and plans. So kung ayaw mong masira ang loob mo, tumahimik ka muna diyan sa iyong mga panaginip at plano. At kung man merong tao na naninira sa iyong mga balak, tandaan niyo po ito, konti lang yan. Tandaan niyo po sa mundo natin, we have 8 billion people. Dami po, no? Napakaraming mga tao ngayon sa mundo. Alam mo kung ilan yung mga taong may ayaw sa'yo? Alam niyo po kung ilan yung mga taong naninira sa mga balak natin? Mga 1, 2, marami na yung 3. Tandaan niyo po yon. Huwag kayong magpapasira ng loob sa ibang tao. Pero hindi nila masisira ang iyong panaginip at plano kung tahimik ka lang at kung sinasarili mo muna at nagpapagod ka para matupad ang iyong mga panaginip. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, sabihin mo sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos ang balak mo. At pagkatapos mong sinabi sa Diyos ang iyong mga panaginip, ito po mas mahalagang step. Ito pong mas mahalagang tandaan na sundan mo yung plano, yung panaginip ng Diyos. Because God's dreams, God's vision is better than our vision. Alam niyo po, yung mga panaginip ng Diyos sa atin, nakakamangha, mind-blowing, unimaginable. Babasahin niyo po ang Biblia, babasahin yung Ebanghelyo. God always gives us promises and they are very beautiful promises. Yan po yung regalo ng Diyos sa atin. Pero ito yung nakakapagtaka. Magbibigay ng panaginip ang Diyos sa atin. Hindi niya sasabihin yung mga hakbang para makamtan mo, para makuha mo yung panaginip na yon. Tingnan niyo po sa ating Ebanghelyo. Nagpakita daw ang anghel dito kay San Jose. Sinabi, yung batang yon hindi aksidente. Yung batang yon ay galing sa Diyos. Binuo galing sa banal na Espiritu. Yung batang yon siyang magliligtas ng sanlibutan. A very beautiful dream. Not only for Saint Joseph but for all of us. Hindi po ba? Pero hindi ko po alam kung napansin nyo. Hindi sinabi ng Diyos kung paano mangyayari yung pagliligtas ni Jesus sa atin. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi lininaw ng Diyos kay San Jose, ano yung mangyayari kung tatango siya, kung susunod siya dun sa panaginip ng Diyos. Bakit po hindi sinasabi ng Diyos sa atin yung hakbang para makamtan natin yung mga panaginip natin? Kasi baka pag sinabi ng Diyos sa atin, ang mga hakbang na ito, baka hindi na po tayo papayag na kamtin natin o sumunod sa kanyang panaginip. Because the plans to reach the dreams are very painful and very difficult. Ano po yung mga naranasan ni San Jose? Umalis po sila sa kanilang bayan. Nagtago sila dahil tinutugis sila ni Haring Herodes.
Kung alam lang, kung sinabi lang ng Diyos yon, baka siguro umayaw po siya. Hindi po ba? Hindi rin niya alam na mawawala yung kanyang anak sa templo. Hindi rin niya alam na yung kanyang anak, itong si Jesus, ay papatayin sa krus. Bakit hindi sinabi ng Diyos? Kasi ayaw ng Diyos na matakot siya. Kaya nga, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pag kayo din po ay nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga hadlang sa inyong buhay, ng mga paghihirap, ng mga bigat sa inyong buhay, consider them as the plans of God in order for you to reach His dream. The dreams of God are very beautiful. And yet the steps to reach that dream are very difficult. Pag nahihirapan na po kayo para gumaan, para magkaroon kayo ng kapayapaan, para maging masaya kayo ulit, sabihin niyo po, yung mga paghihirap na yan, kailangan kong maranasan para makamtan ko ang panaginip at plano ng Diyos para sa akin. Remember that. If you have challenges, if you have problems, believe and say that to yourself. These are the steps in order for me to receive God's dream, God's vision for my life. Alam niyo po ako, nung bata ako, 2 po yung aking panaginip at pangarap. Una, gusto ko po talaga magpari. Pero pangalawa, secret lang po natin to ha, huwag niyo pong pagsasabi. Ang panaginip ko po pangarap, mag-artista. Kasi po usong-uso po noon, yung pong Starstruck, Dream, Believe, Survive. High school po ako noon, nakikita ko, no, sila Mark Heras, no, yung mga matinee idol. Sabi ko, parang bagay ako dun sabi ko. Pero alam ko naman po, hindi ako ganong kagwapuhan. Salamat sa Diyos, tinulungan po niya akong magpari. Pero tignan nyo naman po, napakabuti ng Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa hindi ko naman po talaga pinaplano, bakit pinasikat ako ng Diyos? Hindi ko naman po talaga ito kagustuhan. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Pero alam niyo po ba, kung sinabi ng Diyos sa akin, ano yung mga mangyayari sa akin bago man ako maging pari, baka po siguro umayaw ako. Baka siguro hindi na po ako magtuloy. Kasi bago po ako nagpare, yung tatay ko nagkasakit, yung nanay ko nagkasakit din. Nagkabaon-baon po kami sa utang. Kung malalaman ko lang po yung pagpasok ko sa seminaryo, yun yung magiging dahilan ng aming paghihirap sa pamilya. Baka hindi na po ako nagtuloy. Pero salamat sa Diyos, hindi niya sinabi yun, hindi niya pinakita. Along the way, doon niya pinaranas. Pero palagi ako nagtitiwala sa Diyos. Kaya, pag nahihirapan ka na at malapit ka ng sumuko, sana bumalik ka doon sa panaginip at pangarap ng Diyos para sa iyo. May the dream be bigger than your experience of suffering. Yan po yung magandang tandaan palagi. Kaya nga kapatid, ano po ba yung inyong mga panaginip? Ano po ba yung inyong mga pangarap? Ano po ba ang inyong mga plano? Gusto niyo po bang matanggap ang mga ito? Tandaan niyo po, sana maging malinaw ang iyong mga panaginip. At habang kinakamtan mo sila, sa'yo muna. Tumahimik ka at kung kailangan mong buksan at sabihin, sabihin mo ito sa Diyos. At pangatlo at kahuli-hulihan, kailangan kang palaging magtiwala sa Diyos na may ginagawa siyang mas magandang panaginip at plano sa iyo. Kung man nahihirapan ka, tandaan mo, ang mga yan ay kailangan mong maranasan para marating mo ang panaginip at pangarap ng Diyos para sa iyo. Magpasalamat po tayo sa misang ito dahil napakabait ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan, palagi niya tayong ginagabayan. At hilingin pa natin ang grasya ng pagtsatsaga na darating ang araw ay makamtan natin ang panaginip at pangarap ng Diyos para sa atin. Amen. Palagi tayong ginagabayan ng Diyos at sa lahat ng ginagawa niya ay para sa ating kabutihan. Ihabilin natin ngayon ang ating mga sarili at ang buong sangkatauhan sa kanyang masuyuing pagkalinga. Manalangin tayo at sa bawat dasal at dalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, habang naghahanda tayong magdiwang sa kapanganakan ni Jesus, mapagtuunan nawa natin ang anumang nagbubuklod at hindi ang naghati-hati sa atin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, Arsobispo Florentino Labarias,
at mga pinunong espiritual sa ating pamayanan, naway maging inspirasyon sila ng kanilang mga kawan sa kanilang sipag at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa at mga samang pandaigdig, naway patnubayan ang kanilang mga plano at gabayan sila tuwina ng mga prinsipyo ng kapatiran, pagkakaisa at pagkakawanggawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din po natin ang ating mga personal na panalangin sa Diyos. Panginoong Diyos, at Ama ng lahat, ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa aming lahat na nilikha mo ayon sa iyong wangis. Aliwin ang aming mga nahahapis na puso at bigyan mo ng pag-asa ang mga nag-aagaw buhay. At pagkaloob mo kaming lahat ng kapayapaan, biyaya sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. pagdating, kabutihan at asa na pusong haba. Sama namin ay iyong dinggin, kanakatapataan, nawa ay hamtin. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinataas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdiriwang niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag.
Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Kaya iyong anak ng buhay ng Mesiyas, mababalik sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, sabay-sabay tayo at magkaisa na manalangin sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Pagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay sa umaga, gabi naghihintay sa liwanag. Bayan mo nasasabik sa iyong pagbabalik, umaasa pa rin sa iyong pagdating. Ito ang iyong hinirang, nagdarasal makita na ang mukha mo. Bayan ng Diyos nagtitiis at umaasa, tapat naghihintay sa pag-ibig mo. O Diyos, pakinggan mo kami at paspasan ang aming kahilingan, at sa iyong pambabalik kami babangon na muli. Langit at lupa, lahat ng tao ay makakasundo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasalo-salo sa banal na hain, lagi nawang naming madama ang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang assignment po natin para sa pangatlong araw ng ating simbang gabi ay ito. Kumuha po kayo ng isang kapirasong papel, isulat niyo ang inyong panaginip, pangarap, para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa mga anak mo, kahit kanino. Pero pag sinulat nyo, please be specific. Lagay mo ilang taon bago matupad yung pangarap, saan mangyayari, kung meron kang hinihiling na pera, magkano ba yan? Be specific, maging malinaw dyan po sa inyong panaginip, plano at dasal. At pagkatapos niyo pong sinulat, magdasal po kayo ng isang Ama Namin. Ituklip nyo, ilagay nyo po sa ilalim ng inyong mga altar. Kung meron po kayong Sleeping Saint Joseph, mas maganda. Doon nyo po iniipit, doon nyo ilagay sa ilalim ni Sleeping Saint Joseph yung inyong mga specific, malinaw na dasal. Magtiwala kayo sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.